Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon, hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lipi ni Jese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari, nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo, at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Kristo. Nandito na naman po tayo sa ating inaabangang pagninilay, ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Kung hindi naman po kalabisan sa araw na ito na kung saan ginugunita po natin si San Francisco Javier,
Hiling lamang po namin ay ang paglakip ng inyong panalangin habang ipinagdiriwang po namin rin ang anibersaryo ng aming pagkapari. No? Nariyan po ang ating pong mga kapatid na si Father Biel, Father Tom, and Father Aldwin, at ang marami pa pong mga kapatid kong pari na naordinahan rin sa araw na ito. Salamat sa Diyos sa biyaya at hiwaga ng kanyang pagtawag. Alam po natin, mga minamahal kong kapatid, pumasok na po tayo sa panahon ng paghahanda sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon, o mas kilala natin sa panahon ng Adbyento, no? Inaanyayahan po tayong buhayin muli ang ating disposisyon bilang isang bata, no? Magandang tanungin, saan na lang po ba tayo namamangha? Ano na lang ba yung mga bagay na tila baga gumugulat sa atin, no? Nasusurpresa pa ba tayo? Naalala ko po nung una kong misa, sabi po nung aking kapatid na pari sa kanyang homilya, kung mayroong isang bagay lang sana akong hihilingin para sa iyo, ayun yung ipagkaloob sa iyo ng Diyos, ang biyaya ng walang hanggang paghanga at pagkamangha sa lahat ng bagay, sa lahat ng iyong gagawin sa iyong ministeryo. Katulad po ng maraming una sa buhay natin, marami pong dalang sorpresa ang mga ito, no? Unang salita na sinasambit ng isang bata, unang regalo na maaalala mong tatanggapin mo, unang sweldo, marahil unang pag-ibig. Ito yung mga bagay na kamangha-mangha sapagkat tila baga sorpresang ibinigay ng Diyos. Kaya nga po habang sinisimulan natin ang magandang panahon ng Adbyento, isang panahon ng pag-aantay, isang panahon ng paghahanda para sa kapanganakan ng ating tagapagligtas, mahalaga pong balikan ang pagbasa sa araw na ito. Mula kay Propeta Isaías at sa Ebanghelyong ating narinig mula kay San Lucas, no? Parehong nag-aanyaya sa atin na pagnilayan ang kahalagahan ng paglinang, ng kalooban, na pagtulad sa isang bata, no? Sa diwa at sa ating puso. Sa pangitaan ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, narinig natin ang tungkol sa isang sanga na sisibol mula sa tuod ni Jese, no? Ito daw po'y isang simbolo ng pag-asa, no? Sa gitna ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, it is a sign to all of us that no matter how long the dark night of waiting, the dawn from on high shall break upon us, no? Yung pagsibol nung sangang iyon, sinasambit sa atin, gaano man kahaba ang madilim na gabi ng pag-aantay, sisibol ang bukang liwayway na may bagong pag-asa. No? Kaya nga po yung sanga na sinasabi dito ay ang Mesiyas. Kakamulatan ito ng spirito ng karunungan, pangunawa, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Panginoon. At dadalhin daw niya tayo sa katarungan, maging ang mga inaapi, ipagtatanggol ang mga dukha, magtatatag ng isang mapayapang paghahari kung saan, sinabi doon, maganda po yung imahe, no? Ang lobo ay makakasama ng tupa, yung leopardo ay makakasama ng batang kambing, yung guya daw, no, makakasama ng leon. At ang sanggol ay maglalaro ng walang takot kasama ng ahas, no? Sinabi pa sa dulo, walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, no? Isang maligayang pangitain kumbaga, no? Kung saan yung pagkakasundo at kapayapaan ay umaalingaw-ngaw sa pagkamangha, no? Kawalang kasalanan ng isang bata na pinapakita sa atin na inaanyayahan tayong matuklasan muli sa panahong ito. Tulad ng isang bata, lumalapit sa mundo, no? May bukas na isip at mayroong puso na puno ng pagtuklas. Kaya nga po maganda nakikita ninyo, no? Sa mata ng bata, parang ang lahat ay bago. Parang ang lahat ay maganda, no? Kaya ito daw yung pakiramdam ng paghanga, no?
Kaya tayo inaanyayahang lumapit sa misteryo ng pagdating ni Jesus na katulad ng disposisyon ng isang bata. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ipinapaalala sa atin ang pag-iisip ni Jesus, no? Na tulad ng isang bata, no? Habang pinupuri daw niya ang Ama sa paghahayag ng mga misteryo ng kaharian, hindi sa marurunong at dalubhasa, kundi sa mga simple at tulad ng mga bata. Sabi nga doon, ipinahayag niya, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa marurunong at dalubhasa, ngunit ipinahayag mo naman ito sa mga simple. Oo, Ama, sapagkat ito ang iyong mabuting kalooban. Hinahamon po tayo ng mga salita ni Jesus na iwanan ng ating kayabangan at intellectual na kapalaluan, no? Yung sinasabi nating intellectual pride. Yakapin daw ang kababaang loob at hayaan nating ibukas ang ating sarili katulad ng isang bata sa pagtitiwala, no? Yung walang kondisyon. Kumbaga, umaasa lamang ng lubusan sa pag-ibig at pangangalaga ng kanyang mga magulang. Ganito rin ang pagtawag sa atin. Magtiwala sa walang hanggang karunungan at pag-ibig ng Diyos. At magawa nawa nating isuko ang ating sarili sa kanyang mas malawak na plano para sa ating kaligtasan. Kaya nga po sa ating paglinang nung pag-iisip natin, nung disposisyon na parang katulad ng isang bata, lalo't higit sa panahon ngayon ng Adbyento, nangangahulugan na lalapit tayo, no, sa misteryo ng kapanganakan ni Jesus na may pakiramdam ng pagkamangha at pag-aasam ng walang pagyayabang o kahit ano pa mang paunang pag-iisip o ideya, no? Hindi natin pwedeng sabihin, no, ayan na naman, panahon na naman ng Adbyento, alam ko na yan, alam ko na ang susunod, Pasko na naman, no? At hindi natin namamalayan, ninanakaw rin natin yung ganda at yung saya na sanang inilalakip natin sa paghahanda sa panahong ito, sapagkat mayabang na tayo, no? Akala natin, madalas narinig natin, no, yung Pasko, para sa bata na lang yan. Pero nakalimutan natin, maging ang Pasko, pinaghahandaan, no? Kaya po, nangangahulugan na inaanyayahan tayo sa pagyakap sa mga simpleng kagalakan ng panahong ito, no? Yung kagandahan ng unti-unting paglalagay ng mga pailaw, yung mga dekorasyon. At alam natin, nakakaantig na mga tunog, no? Habang narinig nyo, unti-unti ring hinihahanda yung mga awiting pampasko. Kaya nga po, maging ang mga awitin sa Adbyento, tila baga pinapaypayan yung alab sa puso natin na habang lumalapit tayo, habang niyayakap natin yung mga tradisyon ng pampamilya, tayo ay nasasabik sapagkat muling isisilang sa puso natin si Jesus, no? Kaya, mga minamahal kong kapatid, nangangahulugan rin ito ng pagpapakumbaba, no? Sinasabi, lumapit tayo sa panahong ito ng may pagpapakumbaba bilang pagkilala sa ating mga limitasyon, ngunit pagkilala rin sa pag-asa sa biyaya ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa ating mga pagnanais na kontrolin ang ating buhay, no? Na isuko natin sa panahong ito ang ating mga plano sa mas malawak na plano ng Diyos. Nangangahulugan rin ng pagsasagawa ng kabutihan at pagpapalaganap ng habag, pagpapalawak ng kabaitan at pag-ibig, higit lalo sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga taong nangangailangan. Kaya po, habang inihahanda natin ang ating mga puso para sa pagdating ni Jesus, alalahanin natin, hindi atin ang katalinuhan, no? Hindi sa katalinuhan, hindi sa mga bagay na nagawa natin, hindi lamang sa mga ito na ihahanda natin ang ating mga puso, kung hindi sa pagtulad sa disposisyon ng isang bata, no? Isang batang mababa ang loob, patuloy na nagtitiwala, patuloy na bukas ang kalooban, patuloy na namamangha. Mga minamahal naming kapatid,
hindi pa tapos ang Diyos. Marami pa po siyang sorpresang kamangha-mangha. Naway yakapin natin ang panahon ng Adbyentong ito na may parehong kasabikan at pagkamangha tulad ng isang bata. Sa isa umaga ng Pasko, handang sumalubong, handang tumanggap sa regalo ng pag-ibig at presensya ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ito nawa ang ating maging hiling, ang pagkalooban tayo ng isang pusong patuloy na namamangha. Amen.